So, hello class! Welcome back! Part 4 na to ng ating klase. So, without further ado, let's go with this protective lightnings. So, protective lightnings, diba? Syempre, pagka maliwanag, mas mapre-prevent o yung mga intruders, medyo magdadalawang isip sila na pumasok sa isang industry o bahay mo, diba? Kasi nga, medyo maliwanag. So, nagbibigay kasi ito ng means ng illumination. So, nagbibigay din siya ng degree of protection para ma-maintain na maliwanag, di ba? Kahit gabi na. And para matigilan yung mga magnanakaw at yung mga magbabandal. At isa to sa mga mahalagang elemento ng physical security program. Meron na nga bago ngayon, di ba, na binibenta na CCTV siya na merong, ang galing all-in-one di ba? Ang galing. CCTV siya na may malakas na siya na ilaw. Tapos nag-a-alarm pa siya pag na meron siyang nakikita na tao mga ganong oras. 'Di ba? Ang galing, all-in-one. Tutunog siya na parang alarm and then napakaliwanag. And then CCTV siya. It's a must-have, 'di ba? Maraming uri ng security lightnings. Una yung stationary, ibig sabihin fixed siya, pero tuloy-tuloy yung liwanag. So, fixed luminous flood a given area continuously with overlap. So, may dalawa tayong stationary na luminary na ilaw. We have the glare projection type at yung control lightning. Pag glare protection type yan, nagfo-focus siya sa intruder while the guard remains in the dark. Pag control lightning can be controlled and adjust and focus on file of items rather on that background. Usually nasa mga construction site to, 'di ba? Kasi tapos yung guard nakatago sa isang guardhouse, tapos yung ilaw nakafocus siya sa mga construction materials kasi nga nang baka manakaw, 'di ba? Standby lightning, similar siya sa continuous light, but turn on manually or other automatically means. Pag movable, syempre nagagalaw, diba? Movable lightning, pwede siyang stationary lang nakatayo o pwede mo siyang mailipat-lipat, diba? Operated searchlight. Pwede itong pandagdag pwede siyang supplementary kung meron kang ibang ilaw. Emergency lightning, alam na natin yan. Ginagamit siya in event na mawala ng kuryente. Automatic nag-go-on to si emergency lightning. Ito yung general types ng lightning sources. We have the incandescent lights. Medyo mura to, 'di ba? Ganyan itsura niya. Usually yellow to, 'di ba? And napakaliwanag. Sabi pa ng mga mami natin, malakas to sa kuryente. Mercury vapor lamps, nag-i-emit siya ng medyo purple na white color gas and more efficient to and exterior lighting. Kapag sa labas na ilaw, mas maliwanag to. Metal halide, nakakita na ba kayo ng ganire? Similar physical appearance siya sa mercury vapor, pero nagpo-provide to ng light source na mas maliwanag at hindi siya medyo purple, diba? So, yon. Pag fluorescent lamp, here it is, yung may pulbo sa loob. Good in color rendition. Cannot project light over long distances. Kaya usually, nasa mga gates lang natin tuon niya sa loob ng bahay natin. Kasi hindi niya kaya magbato ng liwanag sa malayuan. And not desirable as flood type lights. Here it is, the high pressure sodium vapor. Exterior lighting, pwede siya sa labas dahil napakaliwanag niya. Maganda siya sa parking, sa mga kalsada, sa mga buildings, sa industrial and commercial installation. At nag-emit to ng kulay na golden white or pink color. Protective alarms, so yun, yung nasabi ko nga sa inyo na CCTV na may alarm pa, may ilaw pa, diba? All in one na. So, yun, protective alarms. Alam yun, tumutunog ng matindi kapag may intruder. Another way para maging safe ka, syempre, at pandagdag na rin sa mga physical security mo. Bukod sa ilaw and gate or and so on perimeter, mas maganda may alarm ka, di ba?
nakaka-alert to sa mga security personnel na meron nang nangyaring nakawan o may nakapasok na intruder or mag-a-attempt pa lang sila. That's it. Pag na-sensor niya, diba? There's a lot of way to activate the alarm, but here's one of the example. Pag may dumaan o napindot, yan, diba? Automatic natunog na si protective alarm. Meron tayong tatlong parte ng alarm system. Una, ang sensor o yung nagtitrigger, yung triggering device. Yung line na nagtatransmit ng circuit. At yung ikatlo, yung mismong enunciator o yung mismong signaling system. Types ng alarm detection system. Meron tayong central station system. Meron tayong proprietary system. Meron din tayong local alarm system. At meron tayong auxiliary system. So, unahin na muna natin central station. Pag central station, located siya sa labas ng installation. Pag proprietary system, ang function niya, same way ng central system, kaso lang, yung mga may-ari na, yung mga may-ari na o yung nangungupahan, yung mismong rumuruspinde. Pag local alarm system, ringing up a visual or audible alarm, malapit sa area na pinoprotektahan. Pag auxiliary, installation circuit are led into local police or fire department. Diretso na. Diba? Yung circuit, diretso na sa kanila, sa mga police or fire department na yung signal. So, yun. Ito yung alarm sensor. We have different kinds of alarm sensor. And here is the data gathering panel na connected siya sa alarm annunciator or central alarm station. Okay? So, mula sa alarm sensor, pag na-sense niya na meron tao, marami kasing klase, pwedeng laser, pwedeng this one na pinipindot sa gitna, at mismo yung mismong gate, diba? Pag natabingi or napaling o nadaanan, automatic mapupunta siya, magtatransmit siya ng data sa data gathering panel natin at mapupunta na siya sa alarm annunciation. Pwedeng central alarm station, okay? Pwedeng diretso sa mga police. So, yun yung tatlong parts ng ating alarm system. So, I hope na mas nagets nyo. So, as we go further, mas maiintindihan pa natin ito. So, kapit lang tayo mga criminology students. And, yun, connected din siya sa alarm assessment. Iba't ibang uri ng alarm. Una, ang audio detection device. So, ma-detect niya yung pagpasok kapag may mga tunog. Pwedeng nagsasalita, pwedeng kaluskos, diba? Kapag kaya tumutunog, nagbubukasan yung gate, pag na-detect niya na may tunog ng mga ganon, automatic nagsisignal yung alarm. Pwede namang ma-detect ng alarm yung vibration detection device. Pag na-detect niya ang unusual na vibration galing sa mga papasok. Meron din tayong metallic foil or wire. Ma-detect niya kapag nagalaw yung foil o wire na yon. Pag laser beam alarm, laser emitter floods a wall on fencing with beam. Kapag yung beam ay nadisturbo, so ang alarm ay na-activate. Katulad ng picture kanina, di ba? Yung may laser, kapag nadaanan yung laser, automatic nag-a-activate yung alarm. And yung last, yung photoelectric o yung electric eye device, invisible to or pwedeng visible beam na ini-emit. So, pag nagalaw yun, automatic nag-go si alarm. So, ano ang PIDS?
o yung tinatawag nating perimeter intruder detection system. So, ang PIDS ay ito yung mga electronic devices na nakaka-detect sa pagpasok o patangkang pagpasok sa external perimeter of a key point or vital point para ma-signal yung alarm. Okay? Usually, kung mga area na wala naman talagang makakapasok basta-basta, doon nilalagay yan. Okay? Kapag nagalaw yan, yan ay automatic na madedetect nila na may pumasok na intruder and connected na siya sa alarm. Okay? Madaming uri ng PIDS, di ba? As you can see in this picture, pwede siyang linear microwave system. Diba, as we go on, talagang nagiging social na at nagiging advanced na ang technology natin. So, hindi na yung basta-bastang putyo-putyo yung ginagamit nila. Diba? It could be microwave fences, diba? Microbeam is established between a transmitter and receiver. Ang range yan, theoretically, up to 200 meters between units. But in practice, it's 100 meters to 150 meters. Pag nagalaw mo yan, automatic mag-a-alarm. Diba? Even hindi mo yun nakikita. Meron din tayong radiating cable system. Okay? So, aka tinatawag to na bird cables kasi usually hindi to nakikita ng mga intruders. Itong mga coaxial cables na to ay nakabaon in about 2 meters ang lalim nun, di ba? And kapag na-disturb mo yung radio frequency field by intrusion, magkakaroon ng alarm signal. So, walang kamalay-malay yung mga napasok na intruder na alam na napaparating sila. Kasi nga, because of radiating cable signal. Let's go na tayo sa locks and key control, okay? So, ano ba ang lock? No? Lalabas to sa exam. Yan ay mechanical, pwedeng electrical o hydrochloric or electronically device para ma-prevent mo yung pagpasok na sa isang building, kwarto o container o sa hiding place. Ano naman yung susi? Ang susi ay isang metal bar na may notches at grooves, yung mga nakabaon, nasa ibaba, at yung mga nakaangat na kapag pinasok mo siya sa lock, ay mabubuksan at mag-ooperate yung lock mechanism ng padlock o nung lock. Ang susi din ay door or lock opener. So, itong device na to, pwedeng plastic card, pwedeng encoded magnetic strip na nag-ooperate ng pinto o ng lock. So, ano ba yung uri o types ng locks? Meron tayong warded na lock, merong wafer o disc, meron din tayong pin tumbler o lever. Pag warded lock, ganyan ang itsura niyan. So, ganito yon. Kapag pumasok yung susi sa lock, sa pamamagitan ng keyhole, at kapag yung susi ay fully inserted o talagang tuloy nakapasok, yung cavity ng tip ng susi ay saktong-sakto siya sa cylindrical post na nasa loob. Magkakaroon to ng pivot point na kapag inikot mo yung susi, mabubuksan yon, di ba? Kasi kung hindi naman sakto yung grooves and yung mismong, 'di ba, pagkakahol mo ng susi, hindi siya saktong-sakto sa lock, hindi mo ma-rotate 'yan, 'di ba? And yeah, finally nakaikot na. And because of the notches at yung grooves ay align siya sa susi. Na ma-rotate niya freely at dahil doon ma-activate niya yung lever o sliding bolt para mabuksan yung lock, diba? Yan yung warded. Pag this tumbler naman o wafer lock, ganitong itsura niyan. So usually ito yung mga meron sa ating padlock ating lock sa mga bisikleta natin.
Kung walang susi, the disc o yung makikita nyong color red na yan, they are pushed down by strings. The disc nestled into grooves in the lower part of the outer cylinder na green, preventing the plug or yellow from rotating. Kapag ang disc ay obstructed, the key disc and plug can rotate. Kapag lever tumbler lock naman, ganito ang itsura niya. Bawat lever sa mga lock na hinges on a fixed point is held down against the stop sa pressure ng flat spring. Pag pin tumbler lock naman, yung mechanism nito depends sa security kung ilan yung round pin or tumbler na nag-ooperate sa cylinder. So, makikita nyo naman sa picture sa pin tumbler lock, ayan o, kung ilan yung yan, yung cylinder plug, yung shear line, kapag nag-align yung shear line, diba? Dahil nga sakto dun sa grooves and linches ng susi, you can rotate it freely. Pero pag hindi, maglo-lock siya, mag-stock up siya. Kaya magagaling talaga yung mga Peterman, hindi ba? So, parang nagkakaroon sila ng idea anong itsura niyan sa loob. Kaya alam nila kung saan nila susundutin, di ba? Eto na, combination lock. Wala na tayong kailangan susi dito. Combination na lang ng numbers. Ginagamit dito pwedeng number, letter, or symbol as a reference point, which enable an operator para mag-align sila. At kapag na-align at perfect yung combination, mabubuksan yung lock na yun. Pag code-operated lock, code naman ang kailangan. Pipindutin mo yung series o pagkasunod-sunod ng number na yon or button na yon sa proper na pagkasunod-sunod, and then kapag sakto yung pagkasunod-sunod, mabubuksan mo. Hindi dapat tama, hindi pwede na alam mo lang yung number. Kailangan tama rin yung pagkasunod-sunod. Tapos na tayo sa lock, pumunta na tayo sa mga susi. Types of keys. Una, meron tayong change key. Ikalawa, meron tayong sub-master key. Ikatlo, meron tayong master key. At ikaapat, meron tayong grandmaster key. Pag change key, ito ay specific key na to na nag-ooperate siya ng lock to a particular combination of cuts or biting na pwede mag-match at tumbler ng lock. Pag sub-master key naman, pwede niya ma-open ang lahat ng lock within a particular grouping in the facility. Pag master key, kaya niyang buksan lahat ng series of locks. Pag grandmaster key, kaya niyang buksan lahat-lahat na nasa system kahit merong payang or involved pa ang dalawang o higit pang master key groups. Ito naman yung electromagnetic locks. Medyo social na nga yung mga locks ngayon. Meron na nga smart locks, diba? Wala, makwento ko lang. Kasi nung chinek ko kung magkano, oh my gosh, 30K. Pero worth it naman na siguro yun for its price kasi ang ganda-ganda talaga ng, alam mo na, ng function. So, medyo, wala, naalala ko lang ng itong electromagnetic locks. So, dito muna tayo sa electromagnetic locks. Itong device na to is holding by magnetism, by the magnet, by the power of the magnet. So, yung power nito is to secure the door, it will resist pressure up to 1,000 pounds. Hindi na ilagay dito yung klase ng locks, yung sa smart lock, yung 30K, yung mga ina-endorse ngayon ng mga artista na pwede mo makita yung video ng muka ng papasok, and then pagka may papasok o kakatok, magno-notif siya sa smartphone mo. Pwede mo lang din pindutin sa smartphone mo kung papayag kang papasukin siya, and then automatic magbubukas yung lock. And then basta dami niyang key features talaga, pang sosyaling ano. So yeah, let's go with the overprotective containers.
Grabe, grabe tong vault na to, no? Pag overprotective containers, pwede yung safe, vault or file room, pwedeng isang buong kwarto na hindi basta-bastang mabubuksan o matutunaw, di ba? Yung kung nanonood kayo ng yung mga nakawan, ano ba to, yung favorite kong palabas, yung Kasali Money Heist, yun, Money Heist, di ba? Buong room yung ganito nila, ang hirap buksan, parang buong room is singkapal ng safe or vault. Ang tawag doon is file room. So, yun. Other protective containers na tayo. Sinisecure nito, usually mga fireproof to. Diba? Hindi naman sa hindi natutunaw sa apoy, pero matagal. Pero meron talagang na design na hindi talaga kahit pasabugin mo yan, kahit apoyan mo yan, hindi talaga nasisira. Yung ganun talaga, depende sa pagkakagawa. Ito yung pinaka-final line sa defense. Diba? Pinaka-last. Nasa third line of defense na siya. Diba? Kasi nandito na yung mga papel, record plans, yung mga papel, cashable, pera na instrument, mga precious metal, pwedeng diamond, o yung mga pinaka-pinoprotektang asset. Diba? Pwede ito maging safe, vault, or file room. So, yun. We're done with this, our part 4 na tayo ng class. And I hope marami kayong natutunan. And don't forget, class naman, na i-comment nyo sa comment section kung anong natutunan nyo at name at section para na rin sa checking ng attendance natin. Okay, thank you so much and break a leg, future criminologists. So, don't forget to smash the like button at subscribe nyo na rin ako para updated kayo sa mga susunod nating mga lecture series in criminology lectures. So, yun. Thank you so much and see you in our next lecture class here. Thank you and God bless.